Niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo, kanino po ba? Kasi kami, pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt tayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Ay! Magandang araw sa inyong lahat. Nako, eto na naman po tayo, ang inyo pong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na walang kwenta, ang vlogger na hindi nagre-research, ang vlogger na hindi po under oath ngayon, at ang vlogger na puros kabalbalan lang, wag nyong paniwalaan. Ito pong ating palatuntunan ay puros kabalastugan lamang. Ayan, magandang araw sa lahat ng mga barateros worldwide na nanonood. Oo, hindi ba? So, ito na naman tayo. Another day. Another uratan session with yours truly, Boss D. Kamusta naman po ang mga buhay-buhay? Ayan, mga boss, talaga naman umaatikabo ang araw na ito at mainit na mainit pa sa hot. Oo, mainit na mainit pa sa hot ang mga kaganapan, pero bago ang lahat, tayo muna ay babati sa lahat ng mga banateros na nanonood worldwide. Magandang umaga, tanghali, gabi sa mga taga-Amerika, Canada at sa buong sa buong Asia, sa buong Europe at Middle East, at syempre Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po sa lahat ng mga subscribers, mga nagla-like, mga nagsishare kahit na walang kwenta ang ating mga balita. Oo, maraming salamat po sa lahat ng nagsishare ng kanilang blessings through super thanks. Maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan ko na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Nako po, talaga naman ay kaiinit ng mga issues ngayong bayan natin. Ay, talaga naman ito tayo at magpapasakit na naman tayo ng ulo. Laman, kasukasuan, atay, balon-balunan ng ating mga kumag, na mga kupal, na mga mandarambong, mga sinungaling, mambubudol, mga kawatan, magnanakaw, sindikato, kuratong baliling, mga demonyo, Judas, Barabas, Hestas sa bayang Pilipinas. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Ang mga malalambot ang puso, magsilayas na ngayon pa lang. Lahat ng mga naghahanap ng katahimikan, kabaitan, hindi po ito ang channel na para sa inyo. Kung gusto niyo po ng tahimik, doon kayo sa sementeryo. Grabe mga bossing, grabe yung mga kaganapan ngayon, maiinit ang ulo ng mga tao. Kanina sa Senado, Diyos ko po, nagkakarambulan. Oo, talaga naman, maiinit ang ulo ng mga tao. Diba sa Malacanang, mainit din ang ulo ng mga tao.
Merong mga nagkakahamunan-hamunan dyan sa Malacanang. Matindi oo, matapos kahapon naman duguan yung ating presidente. Uy, panoorin niyo yung video ko. Oo, panoorin niyo yung video ko tungkol sa duguan na presidente ng Pilipinas. Anak ng tinapay, dumudugo yung bunganga. Sama-sama tayo mag-speculate kung saan ba galing yan dugo na yan. Galing ba yan sa bubog na ikinaskas sa gilagid? Galing ba yan sa sa regla? O ketchup lang yan? Panoorin niyo yung video natin, ha? Oo, natulog yung isang video natin dahil dito sa Senate inquiry. Grabe ang init ng mga kaganapan sa Senate inquiry talaga naman. Dito mo talaga malalaman na ang ating mga kapitapitagan na mga pulis pa man din, putang ina niyan, talaga naman wala nang pag-asa. Puros mga sinungaling ang mga hayop. Puros mga sinungaling. Puros mga scammer. Puros mga manloloko. Pag tinanong mo, di ko alam. Di ko alam. Tayo na lahat sila, hindi nila alam. Pagkakatarantaduhan, hindi nila alam. Pero kapag kung ano-anong alam na nila. Pag lamang sila, alam nila. Pag di sila lamang, kagaguhan. Tangina talaga, sabi ko nga, wala nang pagbabagong bayan natin Pilipinas. Nakakadiri, nakakahiya ang ating bayang Pilipinas talaga naman sa ibang bansa. Makikita na ang PNP natin ay walang kwenta. Huwag kayo magalit PNP, wala naman talaga kayong kwenta puro kayo mga sinungaling. Napakasinungaling ninyo. Mamaya isa-isahin natin mga kasinungalingan yung mga hinayupa kayo. Mga gunggong kayo talaga. Hindi ba? Kaya ayan, mag-react tayo patungkol sa mga nangyari sa Senate inquiry ni Senator Amy. By the way, yung Senate inquiry ni Senator Amy, tangkilikin nyo, Kahit na papaano, alam natin na moro-moro, marami tayong mga natutuklasan na mga traidor sa bayang Pilipinas. And sana, ang mga pangalan ng mga putragis na yan ay ilagay dyan sa screen para malaman natin na itong mga taong ito ay itong mga taong to dapat talaga may ilagay sa history books natin na mga pinaka-traidor na mga tao sa Pilipinas. Mga hayop kayo. Mga buwisit kayo, mga demonyo kayo, mga kawatan kayo. Oo, mga punyemas talaga naman. Ayan, ito na nga. Naku po. Mabuti pa kaya. Simulan na natin, by the way, bago ang lahat, papunta po tayo sa Zamboanga. We will be spending our weekend in Zamboanga City and we will also go to Cagayan de Oro. Oo, dyan sa Misamis. Oo, punta rin tayo dyan. Oo, kasi nga iikot tayo sa Mindanao para ikampanya ang ating numero 1 na kandidato, pinakamagaling na magiging senador sa kasaysayan ng Pilipinas, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Iikot tayo dyan sa mga liblib na mga kalugaran para ating ipakilala at ipahatid ang magandang balita na sa wakas may tatakbo na ring matino sa bayang Pilipinas na lilinisin ang politika, lilinisin ang Senado mula sa mga tarantado, kawatan, demonyo at masasamang espiritu. Kita-kits tayo dyan Zamboanga City and dyan sa Cagayan de Oro City, sa Misamis. Naku po, matagal nyo akong hindi makikita. Isang linggo nyo akong hindi makikita, kaya yung mga upload kong video, samantalain nyo na. Baka mamaya niyan yung pagmumukha ko,
ma-miss nyo. Ayan ha. Tama na, party. Patayin na natin yung ating background music. Dito na tayo mga bossing sa ating issue. Ngayon, kanina nga mga boss, nagkaroon ng hearing dyan sa Senado at napakaganda ng mga tanungan. Medyo talagang naging mainit yung ating mga resource person at si Remulla. Lumabas din talaga ang kahayupan nitong mamang ito. Sabi ko nga, itong mamang ito, tinapik na to ng Panginoon eh. Tinapik na ito ng Panginoon. Muntik mamatay itong taon to sa sakit eh. Pero wala, mukha talaga sabi nga nila kapag masamang damo, matagal mamatay. Kasi kita mo naman, ang lakas-lakas niya kanina at pilit niyang binabali yung mga batas ng Pilipinas just to justify yung kanilang mga kahayupan na ginawa pagtatraidor sa bayang Pilipinas by means of ikidnapin etong si Pangulong Duterte at ipadala sa isang body, sa isang korte na hindi naman tayo konektado. Pilit niyang pinaniniwala ang mga tao na kasalanan ni Pangulong Duterte kung bakit nandoon siya sa The Hague. Sinasabi niya na kasi kumalas kayo eh. Kung kumalas kayo, kung hindi sana tayo kumalas, di sana extradition ang ginamit natin. Pero kumalas kasi tayo eh. Kaya hindi na natin siya in-extradite. Hindi din gagana yung extradition. Kaya surrender talaga. Pero accordingly, okay lang naman na isurrender. Sabi kasi ng batas natin, which is yung pinakamalakas sa lahat, yung batas natin dito sa Pilipinas, yung pinakasusundan natin. Yung kahit na meron pang ibang korte magpunta rito, ibang batas, hindi natin yun i-honor pa rin yung batas natin. At according sa batas natin, even if you are going to surrender someone, kailangan yung someone na yun hindi Pilipino. That someone should not be a Filipino for us to surrender right away. And if it is a Filipino citizen that we are going to surrender, kailangan po talaga na humarap sa korte sa Pilipinas. That is, kumbaga, what is stated in the law. Pero dito talaga, isinortcut talaga nila. Tapos ang dahilan nitong tarantadong SIDILG natin, hindi pala, DOJ natin, magkamukha kasi pare sinungaling eh. Ang sinasabi nitong DOJ natin, bago pa kasi yung itong ating issue na ito na magsusurrender tayo sa ICC o yung ICC nagpadala ng warrant dito, bago pa kasi. Kaya hindi namin alam kung ano yung tama at mali. Wala tayong guidelines kung ano yung dapat gawin at hindi. Best judgment yung ginawa namin. Utang ina niyan, sabi ko nga, tapos lagi niyang sinasabi dito sa kanyang mga statement na antayin na lang natin yung ruling ng Supreme Court. Kaya nga ayaw namin sumagot kasi bago nga tayo dito, kahit magdamag tayong mag-usap dito, we will only just disagree with each other. Why? Kasi nga since this is bago, wala tayong panuntunan, we are waiting for the Supreme Court ruling whether yung mga ginawa natin is mali or not. Yun naman pala. Wala ka palang panuntunan, wala pa palang nangyayaring ganyan. Bakit nga kayo nagmadali mga putang ina nyo? Utang ina nyo pala eh. Wala pa pala tayong panuntunan. First time pa lang nangyari yan. Bakit kayo nagdesisyon agad-agad na ipadala doon? Alam nyo naman na touch move yun. Pag ipinadala nyo doon, alam nyo naman na hindi nyo na mahihila pabalik kasi nga wala na sa jurisdiction natin. Hindi ba? Bakit nyo ibinagay kung wala pala kayong idea kung ano yung tamang proseso? Abay, gago ka pala eh. Abay, bobo ka pala. Hindi ba yun ang idadahilan mo? Sabi ko nga, ang lalambot na itong mga senador natin eh.
Ewan ko ba kung anong kinain nitong mga to, marshmallow yata kinain ng mga senador natin kanina. Kasi hindi nila sinusukol si Remulla na sinasabi ni Remulla na ngayon, let us wait for the Supreme Court ruling. So sub judice, putang ina. Noong isasakay nyo si Pangulong Duterte, meron silang tawag dyan yung habeas corpus na ipinasa sa Supreme Court. Puta, sana inantay din natin yung Supreme Court bago natin ipadala itong si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Diba? Kasi ngayon tinatanong kayong mga gago kayo. Sinasabi nyo, antayin natin yung Supreme Court ruling para alam natin kung tama ba o mali talaga. Because para sa akin tama, para sa inyo mali, Supreme Court lang magkakapagsabi kung tama o mali talaga. O ayun naman pala merong habeas corpus i-file sa Supreme Court. Bakit hindi natin inantay na lumabas muna yun bago natin ipinadala si Pangulong Duterte doon? Wala namang problema So, kanina pa sinasabi niya, humihingi sila ng konsiderasyon. Humihingi sila ng konsiderasyon dahil daw may kaso na sa Korte Suprema. Putang ina. Nung hihingi kayo ng konsiderasyon, pagpabor sa inyo, gusto nyo, yung kampo ni Pangulong Duterte humihingi ng konsiderasyon sa inyo, hindi nyo pinagbigyan, mga putang ina nyo. Ang tagal-tagal maghapon, dinidepensahan ni Pangulong Duterte yung sarili niya na hindi mo ko pwedeng dalhin sa ibang korte. O kaya, okay lang naman, dito sa Pilipinas, patayin mo na ako dito kung gusto mo. This is kidnapping. Hindi ako pumapayag na dalhin nyo ako doon. Besides, hindi tama yung proseso, hindi ako natignan ng doktor, hindi ako binigyan ng clearance ng doktor ko. Hindi nyo pinapasok dito yung mga abogado ko, yung anak ko, hindi nyo pinapunta rito. So may irregularity, kaya dapat hindi siya napadala doon. Tapos ngayon, hihingi kayo ng konsiderasyon at konsuelo. Kakapal pala ng mukha nyo hindi ba? Pero marami akong i-comment dyan Pero pakinggan na muna natin tong balitang ito ng TV5 dahil nagrambulan nga kanina. Oo, at natin to. Re-reactionan natin tong mga video na nakalap natin sa social media para mas maganda ang ating kwentuhan. Pero yung sinabi ko kanina, initial lang yun. Madami pang mga naganap dito. Meron pang maraming mga naganap dito. Ito, play natin to. Executive privilege ka rin. Bakit naging executive privilege? Sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Hindi mo executive privilege ka. Sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. Binubuli. Yung sinasabi nyo binubuli, hindi kayo binubuli. Tinatanong lang, itong si Marbil dito putya yan. Itong TV5 talaga kapag nagputol ng balita, putang ina, palpak talaga yung putol Meron akong i-upload na kompleto nito Panoorin ninyo. Pero dito kasi sa instance na ito, tinatanong si General Marbil kung sino ang nag-utos sa kanya. Ngayon, sabi niya, ito ang nag-utos sa akin, yung isang tatanga-tanga rin na taga Interpol, na taga Pilipinas, pero ang kanyang counterpart ay Interpol. So tinanong, ikaw daw nagbigay. Sabi naman nung isa, hindi po ako. Tapos sinabi ni Marbil, ikaw daw ang nagbigay sa kanya ng authority. Tapos sasabihin mo, hindi. Marbil, ano sinasabi mo? Sinungaling ka. Hindi pala siya nagbigay ng authority sa'yo. Tapos, sabi ni Marbil, I invoke my right to... Putang ina niyan, bakit mag-i-invoke ka ngayon ng sub-judice rule? Unang-una sa lahat, hindi naman kayo saklaw ng executive. Di ba yung executive privilege? I invoke the executive privilege eklat. Gago, ang PNP hindi saklaw ng executive privilege. Sasabihin mo lang sino amo mo. Sino nag-utos sa'yo? Kasi ang sabi ni CIDG Gonggong, inutusan mo siya. Tapos tinanong ka, sinong nag-utos sa'yo na isakay sa aeroplano? Sabi mo, hindi po ako nag-utos si ganito. Sinabi naman nung tinuro niya, hindi siya yung
Hindi siya yung nag-utos. O so ibinalik lang sa kanya. Sabi mo siya, tapos hindi pala. Sinungaling ka ba? Sabi niya, I invoke my right to self-incrimination. Anong self-incrimination? Pinagsasasabi mong tarantado ka. Nagsisinungaling ka. Dito mo talaga makikita ito si Marbil. Walang laman ng utak, kundi make-up. Oo, talagang dito nahubaran siya. Napakasinungaling nitong hepe ng pulis na ito. Nuknukan na sinungaling ang hayop. Oo, grabe. O, diretso natin to. Kasi sinasabi nito ni Boying, binubuli daw sila. Hindi kayo binubuli. Tinatanong lang kayo tungkol doon sa mga bagay-bagay na kayo din naman ang gumawa. O, ang tanong, ikaw, Marbil, ikaw, Torre, sinong may sabi sa yung isa kay sa eroplano? O, sabi naman nitong, nitong tangang CIDG, ako, gumaganap lang ako sa utos ng mga mas mataas sa akin. Sino mas mataas sa akin? Si Marbil. O, ikaw Marbil, ikaw naman pala. Ikaw ba nag-utos na isakay? Hindi po ako. Si ganito po nag-utos. Tapos biglang paikot-ikot na. Tapos matatain na sila. Ito si Boying Rimulya, pumasok. Binubuli nyo kami, binubuli nyo kami. Anong binubuli? Wala nga na-contempt sa inyo eh. Kahit nga sobrang sinungaling mo, sobrang gago mo, sobrang sinungaling nitong mga PNP na nandiyan dyan na mga general pa man din, utay na wala nga na-contempt sa mga hinayupak na yan, papanong binubuli? Ang na-contempt lang yung isang sinungaling, yun naman talaga napakasinungaling. Sobra naman talagang pagkasinungaling nun. Mantakin mo ang istorya niya. Umpisa pa lang, umaga pa lang nandoon na siya. Sa tube pa lang nandoon na siya. Yung tube, mga bossing, yun yung doon pa lang sa eroplano. Yung lalakad ka sa pinto ng eroplano. Doon pa lang, nandoon na siya. Mula umaga hanggang gabi, hindi nawala sa paningin niya si Pangulong Duterte. Pero ganito kasinungaling ang putang ina nun. Tinanong siya, nakita mo ba si Pangulong Duterte dinala sa korte? Ang sagot niya, hindi ko alam. Paanong hindi mo alam? Nandoon ka, nakatingin ka sa kanya buong maghapon, hindi mo alam kung nag-magic siya, nag-disappear siya o wala? Hindi daw niya talaga alam kung dinala sa korte kasi ang ano lang diyan, ang pwede lang niyang sabihin is hindi talaga siya dinala sa korte. Ang sagot niya, hindi ako alam kung dinala sa korte o hindi. Hindi mo alam. Kumbaga, 8 oras o 12 oras na nandiyan si Pangulo. Sa 12 oras na yun, nakatitig ka lang sa kanya. O ang tanong, dinala siya sa korte o hindi? Ang sagot doon, hindi siya dinala sa korte. I was there. Nakatitig ako sa kanya ng 12 oras, hindi siya nawala sa paningin ko. Ibig sabihin, kung hindi siya nawala sa paningin ko, hindi ako nagpunta ng korte, hindi rin siya nagpunta ng korte. Ganun kasinungaling talaga. Sobrang sinungaling. Siguro dahil walang makokontempt, nagpatuloy ng pagsisinungaling. Pero ayun nga lang, ang kinontempt natin is yung puta wala namang silbi talaga. Sana ang ikinontempt natin yung ilang beses nating nahuling nagsinungaling. Si General Torre at saka si Marbil. Hindi ba natin pwede i-contempt yung mga yon? Sobrang sinungaling eh. Nuknukan talaga ng sinungaling. Tuloy. No, we're not bullying you, sir. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. You were trying to make people admit something that they will not admit. Bakit kasi hindi nila ma-admit? The question is simple. Sinong nag-utos na isakay sa eroplano? Naisakay sa eroplano eh. Si Torre ang umaresto. Si Torre ang nagsakay. Sinong nag-utos kay Torre? According to Torre, si Marbil. O sino nag-utos sa'yo, Marbil? Sinabi niya, yung isa. Tinanong yung isa. Sabi nung isa, hindi daw siya. Tinanong ulit si Marbil, sino bang nag-utos sa'yo? Ang dali namang sabihin eh. Kung sino yung nag-utos eh. Hindi ba? Kaya lang hindi masabi bakit. Ano ba yung nag-utos? Pilipino ba? Hindi Pilipino? Amerikano? Chinese? Bilyonaryo? Milyonaryo? Artista? Sino ba yun? Bakit nila pinangangalagaan? O, di ba? O, let's say, for example, it's not the President of the Philippines. O, if it's not the President of the Philippines, kanino? Or if it is from the President of the Philippines,
When and why? Kasi sinasabi nga ng presidente, we do not cooperate. O hindi ba? And executive we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any question. Secretary President Remulla, Duterte is already at the Hague. We are bossing. asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang nag-order? tanong We're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want that. Hindi, okay lang yan ba to? Bayaan mo, baka taking sa puso yan eh. Okay lang. Oo. That's why if we So, try sir- to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. Oh, you gave the clearance. You gave the clearance, but you did not give the order. Who gave the order? Oh, so pa-victim card si Gago, di ba? So siya biktima ngayon. Si Boying Remulla ang biktima ngayon. So siya daw ang binubuli. Nakita mo naman kung paano tinrato ni General Torres si Pangulong Duterte. Binuli ni General Torres si Pangulong Duterte dahil two-star general na siya si Pangulong Duterte, former president na. Hindi ba dapat nga pag former president, mas mataas pa din yan sa'yo eh. Kasi naging presidente ng Pilipinas yan, kahit nahiwala na siya sa kapangyarihan, mas mataas pa din sa'yo, Torres, si Pangulong Duterte, dahil dati siya naging Pangulo, tanga. Kaya nga binabantayan pa din niya ng PSG. Dahil sa status na nakuha niya, pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, hindi yan nawawala kahit tapos na yung termino niya, tarantadon to. Pakayabang mo. Ito, pakinggan pa natin. Itong isang balita tungkol dyan. Ang pangit ng audio nung kanina. Ito, baka maganda na. Umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa Wow, umalma ang ilang miyembro ng gabinete dahil sa pagtrato sa kanila ng Senado. Putang ina, pagtrato sa kanila, pasigaw lang, tanong lang na paulit-ulit, nasasaktan na sila. Samantalang si Pangulong Duterte, yung trato nila kay Pangulo, hindi nila tinitignan. Dating presidente, mahal ng Pilipino, ang dami nagawa sa bayan, nakatulong sa laban sa insurhensya, naubos ang adik, pandemic, nairaos tayo, build. Ang daming mga nagawa ni Pangulo. Tapos sila, nabubuli sila dahil lang tinatanong sila kung sinong mga nag-utos sa kanila. Samantalang si Pangulo, ipinakulong nila sa ibang bansa, sarili nilang lahi, pinadala nila doon, walang abog-abog, walang due process, tapos sila ang binubuli. Tapos sila ang biktima, sila ang kawawa. Utang ina tong mga to. Wala kayong mga karapatan o diretso. pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Alam nyo, kaya ayaw nyo umattend kasi nga tatanungin kayo ng mga senador patungkol sa sino talaga at ano talaga ang motibo nyo. Hindi to sa mabubuli kayo. First off, bakit kayo ibubuli kung alam nyo naman sa mga sarili ninyo that you just did the right thing? Yung legal na paraan ang sinunod ninyo. Hindi kayo sumunod sa legal, kaya takot kayong umattend dito. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang The Hague matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP-CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, the order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague. pero nalabuan dyan si Senator Bato. Considering that I have a team you of are the PG one there. there
Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Ayan, kasi nung tinatanong na yan, sinabi niya, it's better if SOJ answers. Anong SOJ answers? Ikaw yung nandun, ikaw yung pinakamayabang dun eh. Ikaw yung pinakakupal dun eh. Di ba? Ikaw yung nagsasabi, ako 2-star general, ako pinakamataas dito. O ikaw yung pinakamataas dun eh. Tapos ngayon tinatanong ka, magtuturo ka ng iba. Ha? Putang ina, ba't hindi mo ituro yung katabi mong ano? May kulangot sa muka. Hindi ba? Yung katabi mo mukhang mapanghi. Walang hiya kayong kakapal ng mga mukha nyo. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. O, then Chief National Police. O, di nagkabistuhan. Nag-utos si Marbil. O, tinan mo sasabihin nung amo niyang... Ewan ko ba kung pinsan to ni Barbie. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. So, General Marbel, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. Executive privilege, gunggong, hindi ka kasali dun. O, hindi ka kasali dun, sir. Sinasabi mo executive privilege to longest ka? O, eto, ang sinasabi, arrest him and bring him to The Hague. Yun lang. Just give me an airplane. That's simple. Just give me a plane and I will put him there. Di ba? Yabang-yabang ni Torre, magpa-interview. Ang lakas ng loob magpa-interview. Tapos ngayon, pag tatanungin mo siya tungkol sa kayabangan niya, sa interview, iba na sagot niya. Oh, kaya yabang nyo. Kala nyo kasi hindi kayo mabibisto eh. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Remulla. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. No, we're not bullying you, sir. We're not I bullying think you, sir. that They are just asking questions. Abogado ka pa naman. Boying Remulla. Hindi ba ganyan ang mga abogado pag nagtanong pa ulit-ulit, ang mga investigador pag nagtanong pa ulit-ulit? Napakaluwag nga sa inyo ng Senate eh. Nakakapagpaliwanag pa kayo na kahit na nagsasalita pa yung committee chairman, nagsasalita kayo. Sa Congress, hindi pwede yan. Kung sa Congress kayo nag-hearing, putang ina na contempt kayo lahat. Sinigawan na kayo ni Paduano. Pumapayag nga yung committee chairman na kino-coach ni Nunal. Yung pambansang spokesperson ng PNP na napakasinungaling. Si Inday Garutay. Kino-coach nga niya si General Torre, hindi nga nagagalit yung mga Hindi nga nagagalit etong committee chairman eh. Kung si Paduano nandiyan dyan, nakita niya kino-coach. Hoy, ba't mo kino-coach? Sino ka ba? Ano ka ba? Resource person ka ba? Abogado ka ba niya? Kung abogado ka niya, bawal kang tumabi dyan. Doon ka sa likod. Hindi ba? Buti nga pasalamat kayo. Wala nga mga barumbado, tarantado na mga ganyan magsasalita eh. Di ba? Oy, kung si Abante ang nag-interpellate sa inyo, baka matai kayo. Di ba? Kung yung mga congressman ang mag-interpellate, talagang babastusin kayo. Yun ang talagang mga bastusan sa Kongreso. Pero dito sa Senado, ang bait nila sa inyo. Kahit nagsasalita sila, niriribat nyo. Pinuputol, kina-cut off ninyo. Hindi sila nagagalit sa inyo. Yung mga tanong na yes or no sa Congress, naku po. Pag hindi ka sumagot ng yes or no, yari ka dyan. Yes or no lang yung mga tanong. Hindi ba? Maswerte nga kayo dyan sa hearing ni Amy Marcos. Tsaka sinasabi mo, binubuli ka? Isang babae, si Amy, tsaka isang si Bato de la Rosa. Dadalawa sila, binubuli kayo. Ang dami-dami nyo dyan. May mga kasama pa kayong abogado. Ang simple lang ng tanong, sinong nag-utos? Sinong nag-utos? Bakit hindi nyo sabihin, Amerikano ba yan? Di ba kasi kung kapwa nyo Pilipino, di ba dapat alam ninyo? Walang hiyain, napakasinungaling nyo kasi. So ngayon, nagagalit kayo, hindi kayo binubuli. Sinungaling lang talaga kayo at ayaw nyong mahuli sa mga kasinungalingan ninyo, kaya gusto nyo na lang manahimik. Giit pa ni Remulla, you're trying to make people admit something that they will not admit. nanindigan si Remulla. Bakit? Bakit nga?
Bakit ka sabihin mo na kasi, sir, we cannot tell you the name because the person is not Pinoy. The person is a billionaire from ganito. The person is a congressman, halimbawa. The person is the speaker of the house, something like that. Or the person is from here and there and everywhere. Di ba ba't hindi nyo kasi masagot? Kaya hindi nyo masagot kasi alam nyo mapapahamak kayo pare-pareho. Nagsasasabi mo. Yan na sumunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte dahil 7 taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague at di man lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala mo sinabi dito surrender. Diba? Ang klaro eh. Galing dun sa diffusion. Diffusion nga, hindi pa yan red notice. Pinamigay nyo na eh. According to the diffusion, extradition. Ang sabi nyo, extradition is only being requested by the arresting country. Okay. Okay, so ibig sabihin walang request. Hindi nga pwede extradition. Why? Kasi nga, we do not adhere and we are not part of ICC anymore. Kaya hindi pwede yung extradition. Kasi nga, kung mag-extradition ang ICC sa Pilipinas, hindi natin i-honor kasi wala silang jurisdiction. Putang ina niyan, walang jurisdiction sa Pilipinas, dumaan sa Interpol, ibinigay nila, pero sa ICC din napunta. O so nakipag-coordinate tayo o hindi? Gago talaga eh. Pinapaikot-ikot nyo yung batas eh. Okay lang sana kung yung Interpol ibinigay si Pangulong Duterte sa ibang korte, hindi sa ICC. Sinasabi ninyo yung ICC hindi na tayo konektado, hindi na tayo dapat nakikipag-coordinate doon. Bakit nandoon ngayon si Pangulo? Gago talaga itong mga to eh. Extradition lang. Pero ayon kay Rimulya, hindi raw yan uubra dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi... Dito sinasabi niya kasi mag-ICC tayo ulit. Pasok tayo ulit sa ICC. O, sinasabi niya, hindi na tayo member ng ICC, kaya hindi pwede extradition, kaya pinamigay na lang natin. Putang ina niyan. Di mas tarantado yun. So dahil hindi na tayo member, pamigay na lang natin. All the more nga, hindi tayo member, all the more na dapat kinip muna natin si Pangulong Duterte dito. After ng deliberations, after nating itanong sa mga kinauukulan, mga nakakaalam tungkol nito, di sana, na natin. Hindi muna natin ibinigay doon kasi pag binigay nila doon, paano kung sabihin ng Korte Suprema, mali? Paano kung mag-rule ang Korte Suprema mali? Anong gagawin ninyo? Kaya nyo pa bang bawiin doon? Hindi na, kasi nandoon na eh. Yun sana ang naisip ninyo bago natin dalhin doon kasi pag dinala natin doon, wala nang bawian yan, touch move na yan. So keep muna natin dito, pag-usapan muna natin, bago natin, dapat ganun, boying. Hindi nagmadali kay bakit nga nagmadali ka? Sabihin mo na kasi nagmadali kami kasi para yung mga issues ng Bayang Pilipinas ma-divert. Nagmadali kami para hindi pag-usapan yung GAA, para hindi pag-usapan yung PhilHealth, yung flood control system na ninanakaw o na sa election, sa kampanya, para hindi na makapangampanya yan o para hindi na siya makapag-abogado sa anak niya sa impeachment. O ang daming dahilan, boying, mamili ka na lang. Ini-stylan nyo pa kami. Alam naman namin na yan ang dahilan eh. Kunyari pa kayo eh. Yan naman talaga ang reason why ipinamigay nyo yung pinakamamahal naming presidente ng Pilipinas. Tangina, dapat kayo ang ipamigay sa Africa eh. Pakain kayo sa mga leon eh. Hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kung ganyan, ayon sa ilang senador, dapat daw mas hindi sinurrender si Duterte sa The Hague at ikinulong na lang sa lokal na korte. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin. Diba, bobo?
Yun ang best judgment mo, mali nga eh. Ang best judgment mo, ibigay siya sa pulis na humuhuli sa kanya at dadalhin siya sa ICC. Hindi nga tayo member ng ICC. Tanga mo. Ang best judgment dyan, nagstay sana muna dito. O kaya, kinulong nyo muna, tapos saka nyo, ikinonfer, kumbaga tawag dito, call a friend kayo. Kasi sa ibang bansa, mga bossing, sa ibang bansa, hindi pwedeng Interpol ang aaresto. Laging ang aaresto yung mga pulis, sa lugar na yan, at ganun pa din. Lahat ng mga hindi yan basta-basta automatic dinadala doon, hindi. Kahit sa ang mga bansa, ipinaliwanag kanina, yung mga malalaking mga bansa, ang ginagawa is hihingi pa rin ng tulong sa gobyerno, tapos yung gobyerno pa din ang magdi-decide whether susuko or hindi, pero may due process. Dadaan talaga sa mga korte. Even ICC, pucha naman to, tatanga-tanga rin to talaga eh. Even yung ICC, meron silang checklist. Nasunod ba tong mga mga proseso na to? Meron mga checklist doon eh. Nakausap ba yung anak? Nabigyan ba ng abogado? Na humarap ba yan sa korte sa Pilipinas? May mga ganun eh. Finill out nyo yun eh. Di ba kung sana doon sa mga checklist na yun, meron kayong kulang, di sana pinabayaan nyo munang makumpleto natin yung checklist bago natin pinalipad. Di ba? Kasi ito ang pinakamasaklap dyan. Umaga pa lang pinaniliwanag na ni Duterte na mali. Hindi sumusunod si General Torre. Dahil bobo eh. Walang alam sa batas eh. Ang alam lang niya, i-enforce yung hulihin, yun lang ang gusto niyang gawin, pero hindi niya iniintindi na mali na yung ginagawa niyang paghuli. Malungkot to kasi mamaya niyan, nakikita nga ng mga mas nakakabatang mga pulis, ganito na ang gamitin nila. Kasi noong panahon ng martial law, before martial law, alam natin yan eh, na arestado ka. Ano kaso ko? Sa presinto ka na magpaliwanag. Di ba ganun? Bawal na yun eh. Bawal na yun. Tapos bumalik na naman tayo sa ganun. Arestado ka, tapos sahig ka na lang magpaliwanag. Tinanggal na nga yan nung constitution natin. Kaya nga nagawa yung mga articles na yan. Kaya nga nagawa yan para hindi na maabuso yung mga inaaresto. Para magkaroon ng proseso, lahat ng inaaresto dapat haharap sa mga korte. O ito lang yung inaresto na putang na hindi na humarap sa korte, diniretso na dun. O paano pa natin mababawi yan? Sabi ko nga, kung biglang mag-ruling ang Korte Suprema in favor kay Duterte na mali talaga yung proseso. O Boying, pwede ka bang sampal-sampalin ng 32 million na Pilipino? Ganun na lang. Diba? Pwede na ba yun? Pwede ba tadyakan ka sa itlog ng 32 million na Pilipino, makabawi man lang sa best judgment mong katarantaduhan? Na mabuti po sa ating bansa. Ayon naman kay Paano naging nakabuti sa bansa? Anak ng tinapay. Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant of arrest na inisyu ng ICC. Pero ang surrender na ginawa kay Duterte ay hindi tama. Coming from a dating as justice sa Supreme Court. Walang problema, sabi nga namin, walang problema sa ICC warrant of arrest, sa Interpol, walang problem. Dumaan lang sana sa tamang proseso si Pangulong Duterte accorded ng mga nandoon sa checklist, nakasama niya ba lahat, proper legal counsel. Na-check man lang ba yung kanyang kalusugan? Binigyan ba siya ng clearance? Ng doktor niya? Doktor niya, hindi lang kang saninong doktor kwak-kwak lang ha. Ng doktor niya na umalis. So, di ba? Ilang oras yung biyahe. Tapos, tinan mo, gamot. O, meron ba siyang gamot? Alam ba ninyo, mga bossing, na si Pangulong Duterte, 27 gamot ang iniinom niya sa isang araw. At kahit isa sa 27 na yan, simula nung dinala siya sa dahig, wala na siyang naiinom. Wala na siyang naiinom. Kasi nga,
mahigpit daw yung dahig sa gamot. At sa kilala daw ang dahig sa conventional ba tawag doon or traditional sila. Hindi daw sila basta-basta nagbibigay ng gamot. Hindi na pipili yun sa kondisyon ni Pangulong Duterte, diabetic, 80 years old. Tapos wala pa siyang naiinom na gamot doon sa 27 na gamot niya per day simula nung dinala siya sa dahig. Delikado talaga yun. Even if you say, magaling ang mga ospital doon, still, hindi nila alam yung history ni Pangulong Duterte. They still have to know kung ano yung mga sakit ni Duterte, tests ni Duterte. Paano kung biglang isa sa mga vital organs niyan mag-fail dahil sa hindi niya pag-inom ng mga maintenance drugs niya? Imagine, yun yung mga sinasabi natin na mga proseso na dapat nasunod bago pinadala yan doon. Diba sa ibang bansa, buwisit kasi to si General Torre at ito si Remulla We don't have a treaty, then we cannot surrender the suspect to the ICC under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Tingin din ni Azcuna posibleng nagkaroon ng pang-aabuso sa proseso sa pag-aresto kay Duterte dahil hindi muna siya idinaan sa korte sa ating bansa. Ayon pa sa ilang eksperto, ang hindi pagdaan sa lokal na korte bago isinorender si dating Pangulong Duterte sa dahig ay maaring tignan bilang violation o paglabag sa ating sariling konstitusyon. Maituturing daw kasi ang extrajudicial rendition, bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema. Sa gitna naman ng hearing, napaiyak si Senator Robin Padilla habang nagbibigay ng mensahe si Senator Bongo kay Duterte. Nag-walk out din ang senador pagkatapos. Nagbabalita mula sa frontline. Alam mo, ganyan natin kamahal si Pangulong Duterte. Si Senator Robin Padilla, talagang ang pagmamahal niyan kay Pangulong Duterte ay abot langit talaga. Kasi kumbaga mentor natin yan si Pangulong Duterte. Ang daming naitulong talaga niyan sa bayang Pilipinas. Ang dami talaga. Kaya hindi ko talaga maintindihan. Itong si General Torre, actually kasama din ng NTF-ELCAC Inaano nga nila yan, I believe, sinabi nga ni Doc Lorraine Badoy na ino-orient daw nila yung mga yan patungkol nga sa mga aktibidades ng mga komunista para maubos nga yung mga yan sa Pilipinas. Diyos ko po. Tapos, ito, mga walang utang na loob. Takin na, naparangalan. Mantakin mo, naparangalan ka, nahuli mo si Pastor Kibuloy. Isang pastor, naparangalan ka. Buti sana kung nahuli mo, Abu Sayyaf. Buti yung nahuli mo, pinahuli mo, yung leader ng Kuratong Baliling. Nung mga kidnapping, di ba ngayon may mga kidnapping, namamatay pa yung mga kinikidnap, pinuputulan ng daliri, nahuli nyo? Hindi nyo mahuli. Bakit? Putang ina, mayabang lang kayo kapag ang hinuhuli nyo, pastor. Pastor, wala namang ano yun, wala namang kalaban-laban yun. O kapag inyong hinuhuli nyo, matandang dating presidente, 80 anyos na may sakit na. Yabang-yabang, kakalad ka rin nyo pa. Tapos naparangal lang kayong dalawa ni Nonal dahil dyan, di na kayo nahiya. Ba't di nyo hulihin? Si Nurmiswari, subukan nyong hulihin. O hindi ba, ba't hindi nyo magawa? Ikaw, Torre, subukan mong yung mga moske, isara mo. O tingnan natin kung hindi habang panahon nang magsara yung mga mata mo. Kaya napaiyak si Robin Padilla. Sabi nga ni Robin Padilla, ni Senator Bongo, na si Pangulong Duterte matanda na, hindi na nga niya kayang magsintas ng sarili niyang sapatos. Hindi na nga niya kaya yung sarili niya, binubuhat na nga yan. Nagtrabaho yan para sa Pilipinas, tapos ganun ang ginawa niyo, tapos proud ka? Pinaparangalan ka ni BBM, proud ka? Kayong dalawa ni Abalos na ang accomplishment, mahuli si Alice Guo. At saka mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo ba kung anong nagagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa bayang Pilipinas?
wala pa kayo sa mga ranggo ninyo, si Pastor Apollo Kibuloy tumutulong na sa Pilipinas. Tapos proud na proud ka, nakahuli ka ng isang pastor. Putang ina. Kumbaga, ako tiga-Africa, nakahuli ako ng pusa. Putang ina, pinagmalaki ko na. Okay lang kung ang nahuli mo leon, nahuli mo buhaya, nahuli mo yung great white shark. Okay lang. Puta, nahuli mo, mabait na tao. Tapos, ang yabang-yabang mo, ang nahuli mo. Hindi, wala nga baril yung nahuli mo, ang kapal ng mukha mo. Tapos ito, sumunod na hinuli mo, si Pangulong Duterte, halos di na makalakad. Putang ng yabang-yabang mo. Kung matikas pa si Pangulong Duterte, siguro mga 10 years ago, baka hindi ka makalapit dyan. Yung mga pag-ganun-ganun mo sa social media mo, pabunot-bunot ng baril mo, baka may hindi mo magawa dyan. Di ba kaya ito, panoorin natin yung sermon ni Robin diyan kay General Torre para maintindihan ninyo kung saan nanggagaling si Senator Robin Padilla, bakit siya umiiyak nang nagsasalita kanina si si Bongo sa kanyang Zoom. Ito, pakinggan natin yung statement ni Robin Padilla. Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya, magsasalita din daw siya. Okay lang. Okay. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero pagsuporta na lang kay Amy kasi nga gusto ni Amy makakuha pa ng boto. Kaya sinusuportahan nila para makuha ng boto, pero wala na talagang magagawa yung yung hearing na yan. Alam natin for a fact na illegal yung ginawa nila. Wala rin naman mapapakulong dyan, wala naman Cecilia Electrica dyan, wala naman tayong magugulpi sa mga hayop na yan. So technically, itong hearing na to, wala na to talaga tong kwenta. Nakikita na lang natin yung iba pang mga players at kung sino pa yung mga nagtraidor sa bayang Pilipinas. Pero yung objective natin na may uwi si Pangulo, na mai-correct yung pagkakamali, wala na ito. Siguro, magagawa na lang is mapapayag nila itong kapulisan natin at ang DOJ na mali yung ginawa nila. Kasi kapag napapayag nila dyan, we are sorry, mali, yung mga susunod na mga warrant of arrests, dadaan na sa tamang proseso. Yun lang siguro. Pabor kanila Bato at sa ibang mga papadalan ng summon or ng warrant of arrest ng ICC. Pero in terms of yung kay Tatay Digong, actually, nasa kamay na yan ng kanyang mga abogado yung kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Wala yan dito sa hearing na to. But again, mas tumatalino tayo sa hearing na to at mas nakikita natin na i-expose sa buong Pilipinas kung gaano talaga kasinungaling si Marbil at si Torre. At kasama na rin itong si Boying Rimulya. So all along, yung sinasabi nating sweetik, salot ito sa bayan tong mga to, mula pa nung kay Bantag hanggang ngayon, consistent. Hindi, kumbaga, wala silang ginawa para itama yung mga pagkakamali nila noong una. alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista,
ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands? Naiintindihan niyo yung sinasabi ni Robin? Bakit ibinigay natin si Pangulong Duterte sa Netherlands kung saan buhay at namamayagpag ang mga komunista? Samantalang lumaban siya sa komunista. Bakit siya dinala doon sa lugar ng mga komunista? Sinong may gusto niyan? Sabi ko nga sa inyo, baka magulat kayo Baka yung hindi mabanggit ni General Marbil dito, si Franz Castro pala. Si Rizal Tiberos. Magulat kayo, yun pala. Hindi, ako nag-a-assume lang. Kasi konektadong mga yan sa mga kaliwa hindi ba? Doon, mga komunista tao doon. Ba't mo siya dinala doon? Sino nag-utos? Baka kaya hindi nila masabi sino mag-utos. Mabibisto sila na pinatatakbo na sila ng mga komunista. Na ang nagdidesisyon sa Pilipinas, komunista. Ang galing ng pagkaka-connect ni Senator Robin dito Naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ito, Tore, makinig ka. Pakinggan mo to, Tore. Ito ang tingin sa'yo ng mga mambabatas natin. Proud na proud ka pa sa award mo. Dinala mo pa yung buong angkan mo. Ngiting-ngiti ka pa. Ito tingin sa'yo ng mga Pilipino. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagka-matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir, sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, kukontempt kita, boss.
Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun ang pinakamasaklap. Mukhang it's the other one, the second one. Mukhang we are really controlled by the communist. Dahil ito ang mga nangyayari sa bayan natin Pilipinas is parang lahat ng mga kalaban ng mga komunista o kumalaban sa mga komunista ipinakukulong na. Ayan si VP Sara, si Pastor Kibuloy, at saka yan si Pangulong Duterte. So, nagwagi ang mga komunista. Ito ang Pilipinas natin ngayon. Now, we are really frustrated with yung mga ginagawa ng ating mga mambabatas, mga alagad ng batas, at ng mga ibinoto natin na pangkaraniwan. Nakakalungkot na umabot tayo sa ganito, paatras talaga. Instead of mag-advance tayo sa ekonomiya, peace and order, sa pagsunod sa batas, nag-advance tayo sa mga let's say sa sports, nag-advance tayo. Kumbaga, imbis na paabante tayo, wala, paatras tayo mga bossing. Mantakin mo, even yung mga nag-i-interpret ng mga batas natin, ito na nga lang yung ating takbuhan, puta ina, dispelanghado pa. Dispalinghado ang utak ng mga humahawak ng justice system natin. Tingnan mo palpak ang executive, palpak ang judiciary, palpak ang legislative. Putang ina, saan pupulutin ng bayang Pilipinas pag ganyan? Wala na, talagang sa kangkungan ang punta natin, di ba? Kaya talagang today is a very emotional day, not just because nakita natin tong mga traidor na to, but because we are being governed by stupid people. We are being governed by liars, and I hope na pagdilat ng mga mata natin kinaumagahan, I hope na panaginip lang lahat ito. Nakakalungkot. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nanood, nag-like, nag-share. Salamat po sa mga nagsusuper thanks dito sa channel natin. Tangkilikin po ninyo yung mga uploads natin dahil baka sa mga susunod na mga araw baka mag-upload na lang tayo on the road. So yung mga uploads natin ngayon, i-like ninyo, i-share ninyo, panoorin ninyo. Alam ko walang kwenta yung mga yan dahil sabi ko nga fake news peddler man tayo. So pero i-ano nyo pa din, i-like, subscribe, at i-ano nyo pa din, i-share nyo pa din. Comment, importante sa lahat yan, tsaka yung mga nakakaano dyan, yung mga kaibigan natin dyan sa iba yung dagat na nakaka-appreciate sa ating mga ginagawa, maraming salamat sa inyong mga pa-super thanks. Alright, so again, thank you very much sa inyong pagpatnubay. I'll see you again next vlog. Mang-urat tayo ulit sa susunod. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikita.